Sa video ito ay ibibigay natin ang 10 best feng shui tips para sa tagumpay at kayamanan. Ang mga simpleng kasanayan ng feng shui na ito ang magpoposisyon sa iyo para sa kadakilaan at linisin ang daan para sa mga accomplishment, achievements at positibong pag-unlad sa iyong negosyo, karera at buhay. Tips number 1, siguraduhin ang iyong address number ng bahay mo ay visible at attractive. Itinuturo ng feng shui na ang mga kitang-kita at kaakit-akit na numero ng address ay nagbibigay daan para sa tagumpay at kayamanan na madali kang mahanap. Kaya siguraduhin mong malaki at maganda ang iyong numero ng address. Tiyaking hindi sila nakaposisyon ng patayo or paikting na pababa mula sa kaliwa hanggang kanan dahil ibababa nito ang atensyon at enerhiya. Ang mga horizontal o pataas na slanting na numero ay mas masaya at nakatataas. Tips number 2. Umupo sa posisyon ng kapangyarihan. Kapag ang iyong likod ay nakaharap sa pintuan, nangangailangan ng extra seconds or dalawa at ito ay isang literal na sakit sa leeg upang makita kung sino ang pumapasok. Kung ang pintuan ay makikita mula sa iyong desk o talagang kahit saan sa iyong bahay o negosyo kung saan regular kang gumugugol ng oras, natural na pakiramdaman mo ang may mas ligtas at higit pa sa kontrol ng iyong kapaligiran. Minutes by minutes, oras by oras or araw by araw, linggo to linggo at nagdaragdag ito ng isang pangunahing pagpapalakas ng tiwala na may malawak na positibong epekto sa iyong pangkalahatang tagumpay. Kaya napaka-importante ng kapag umupo ka ay makikita mo or nakaharap ka sa pintuan. Tips number 3. Gawin ang iyong front door ng maliwanag at welcoming. Lalo na para sa mga negosyo kapag ang harapan ng pintuan ay nakatago o ang paghahanap nito ay medyo nakalilito, nagdudulot ito ng isang pangunahing hamon sa feng shui. Parehong ito ay totoo para sa iyong tahanan. Sa hindi gaanong katakot-takot ngunit makabuluhang paraan, ang mga customer at kliyente ay nais na makita at isipin ang kanilang mga sarili na naglalakad papunta sa isang malugod na pintuan sa harap mula sa isang malaking distansya at perpektong kalye. Ito ay nagpapabawas ng pagkalito at nagpapahusay ng possibility na kapaki-pakinabang sa mga tao, customer at tagumpay sa pangkalahatan ay papasok sa iyong negosyo, bahay at buhay. Ito ang isang kadahilanan. Ang pagpipintura ng isang pintuan ng isang maliwanag na kulay ay isang magandang ideya din. Ginagawa nitong mas obvious ang iyong pintuan at ang isang malaki at buhay na kulay na doormat ay maaari ring makatulong sa mga ito. Kung ang iyong harapan ng pintuan ay hindi madaling nakikita, ang susunod na pinakamagandang bagay na magagawa mo ay maglagay ka ng kapansin-pansin na signage na malinaw na magtuturo sa mga bisita sa iyong pintuan. Alisin o tanggalin ang mga kalat. Ang paglilinis ng kalat ay malamang na ang pinakamalakas sa lahat ng 10 mga tips sa feng shui. Itinuturing ng feng shui na ang isang malinaw at organisadong puwang ay nagbibigay daan sa sparkling success na dumadaloy sa iyong buhay sa mga perpektong paraan every single day. At bilang karagdagan, ang pag-clear ng mga bagay na hindi mo ginagamit, kailangan or gusto ay nagpapalaya ng 1 tonelada ng oras dahil mas kaunti ang dapat linisin at mas kaunting oras ang kakailanganin sa paghahanap ng mga bagay. Bukod pa dito ay pinapalinaw nito ang ulo at ginagawang mas epektibo ang iyong pakiramdam. Tips number 5. Panatilihin ang kalinisan. Obviously, ang isang malinis na bahay o negosyo ay tumutulong na maging malinaw ang pag-iisip, inspired at focused. Hindi lamang ito, may ginagawa din itong iba pa. Pinapahusay din ito ang iyong kumpiyansa. At ang pinahusay na kumpiyansa ay hindi dapat i-underestimated pagdating sa paghakbang sa mas malaki at mas mataas na antas ng tagumpay. Tips number 6.
Mag-display ng mga imahe na maglalarawan ng constructiveness at connection. Narito ang isang pangunahing katotohanan ng feng shui. Malakas ang imahinasyon. Kung ang isang imahe ay naglalarawan ng constructiveness at connection, pagyayamanin nito ang mga katangian sa iyong buhay at trabaho. Tumingin sa lahat ng mga likhang sining sa iyong bahay o negosyo upang matiyak na pinapalakas nito at tiyak na hindi may iwasang isang pakiramdam ng tagumpay, figurative man o abstract ito. Tanungin ang iyong sarili ng ganito. Kung kailangan kong sabihin sa isang kwento ang tungkol sa larawang ito o eskultura na ano ito? Upang palakasin ang iyong hangarin, pangarap at kagustuhan, siguraduhin mo na ang lahat ng iyong mga kwento tungkol sa likhang sining o sa iyong likhang sining ay mga kwento mo na gusto mong maging totoo tungkol sa iyong buhay. Tips number 7. Smile. Dahil may lumang kasabihan nga na ang isang taong walang nakangiting muka o hindi nakangiti ang muka ay hindi dapat magbukas ng isang tindahan. At ito po ay totoo hanggang sa ngayon. After all, ano ang tagumpay kung hindi ka naman mag-aalok ng isang serbisyo na sa ibang paraan ay magdudulot ng mga pagpapala sa ibang tao? Open up hanggang sa daloy ng tagumpay sa pamamagitan ng regular na pagngiti. Halimbawa sa telepono, ngumiti ka sa pamamagitan ng iyong boses. Sa pagsulat o sa elektronikong komunikasyon, ngumiti ka sa iyong pagsasalita. At sa pagkising mo, ngumiti ka rin sa universe. Nang sa ganon, magaan ang pasok ng yaman at tagumpay sa buhay mo, lalong-lalo na ang mga positibong enerhiya. Okay, tips number 8. Isaalang-alang ang pagdaragdag ng success greeter. Napansin mo ba na ang mga kumakaway na pusa sa maraming mga restaurants sa Asia, iyon ay mga paglalarawan ng mannequin neko. Katulad nito, ang mga tindahan ng India at eateries ay nagdi-display ng mga Ganesh, ang Diyos ng pinuno ng elepante na nag-aalis ng mga hadlang at nililinis ang daan para sa tagumpay, o Lakshmi ang Diyosa ng kayamanan at karangyaan. Pati kahit na ang mga bagay tulad ng mga meditating frog statue, cheerful garden flags, or mga inflatable dancing men na madalas na nakikita natin sa harap ng mga dealership ng mga sasakyan ay mga success greeter din. Dahil masayang tinatanggap nila ang mga tao, positibong enerhiya at kasaganaan. Magsanay ng magandang success feng shui sa pamamagitan ng paghahanap mo ng isang success greeter na gusto mo. And tips number 9. Magsabit ng mga ilang wind chime or magsabit ng wind chime. Ang mga wind chime ay tumutulong sa paglilinis ng enerhiya malapit sa pintuan sa harap habang tumatawag sa positive at bendisyon. As long as hindi ito nakakairita sa iyong mga kapitbahay, maghanap ng mga wind chime na may tunog na iyong kinagigiliwan at ihang ito ng malapit sa harapan ng pintuan upang mag-imbita ng mas maraming pera sa iyong buhay. At ang ating tips number 10 at panghuling tips, hanggat maaari magkaroon ng mga healthiest na mga halaman. Sa wakas, itinuro ng feng shui na ang kalusugan at sigla ng iyong mga houseplant ay sumasalamin sa kalusugan at kasiglahan ng lahat ng bagay sa buhay, kabilang ang iyong pera. Kung ang isa sa iyong mga houseplant ay nahihirapan, gawin ang iyong makakaya upang mabuhay ito. At kung hindi mo ito makakayang gawin pagkatapos ng isang reasonable na haba ng oras, ibigay ito sa iyong houseplant whisperer friends or pakawalan ito ng may pagmamahal sa isang compost bin. At kung mukhang may problema ka sa mga houseplant sa pangkalahatan, maaari mo namang subukan ang Lucky Bamboo. Ay ilan lamang sa mga maswerteng halaman para sa sign na ito. Kaya naman suriin kung alin halaman ang maswerte para sa iyong zodiac sign at dalhin na ito sa bahay mo kaagad upang ma-enjoy mo aming swerte.